Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabilas 4:04 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubungon sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo, kag mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan na 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, hindi ang Headliners Was, Biyernes, Mayo 9, 2025. Ining inyo tagbalita ng sa Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinarang. Headlines. Archdiocese of Haro nag-upod sa pagpangali para sa bag-o nga Santo Papa nga si Pope Leo XIV. Headlines. Iyon na ko ang pagpasalamat sa ikasangkot sa bago nga Santo Papa sa Roma nga si Pope Leo XIV. Headlines. Masobra 8,700 sa evacuees sa Negros Occidental magaboto sa alternative voting centers sa Lunes. Headlines. Sobra 6,000 nga persons deprived of liberty sa Western Visayas magaboto sa May 12 midterm elections. Headlines. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagaupod ang Archdiocese of Haro sa bugos nga simbahan sa kalibutan sa pagpangamuy sa bagong Santo Papa nga si Pope Leo XIV sa ginpagwa nga statement sa Archdiocese. Ginpayag kasamtang ginakasadyang pagpili sa bagong Santo Papa, nagaupod man ang Archdiocese sa pagpangamuyo para kay Pope Leo XIV sa pagsugod sinisang iya katungtanan. Ginpayag man sa Archdiocese nga mga simbahan sa ilalom sa Archdiocese of Haro ang pwede makahiwat sang misa para sa Pope sa pagpili sa iya bilang ika-267 nga successor ni St. Peter. Madumduman mga alas 6 sa gabi sang Huwebes, Mayo 8 Vatican Time, sa may nagwa sang puti nga aso sa chimney sa Sistine Chapel nga nagasignal nga may aranas ang bagong Santo Papa. Ginanunsyo nga napilian si Cardinal Robert Francis Prevost bilang sunod nga leader sang sambahan Katolika. Si Pope Leo XIV ang labing una nga Agustinian Pope. Ginbunag ang bagong Santo Papa sa September 14, 1955 sa Chicago, Illinois sa Iloy nga isa ka French kag Italian base kag gamay nga Spanish descent. Sang Setyembre 1, 1977 nagsulod si Prevost sa Novitiate of the Order of St. Augustine sa Province of Our Lady of Good Counsel of Chicago sa 2015. Ginapoint si Prevost bilang Bishop of Chiclayo ni Pope Francis. Sa March 2018, napilian siya bilang Second Vice President sa Peruvian Episcopal Conference. Tuwing 2019, sang ginapoint siya ni Pope Francis bilang miyembro sa Congregation for the Clergy. Sang 2020, ginapoint naman bilang miyembro sa Congregation for Bishops. Sang Abril 15, 2020 bilang Apostolic Administrator sa Peruvian Diocese of Calao. Tuwing 2023 sa naging Cardinal si Prevost kay gin-assign sa Diaconate of St. Monica kay naging leader sa 2024 bilang pinuno sang dicastery. Nag-participate siya sa apostolic journeys ni Pope Francis sa una kag ikadwa nga sessions sang 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops on Synodality. Pebrero sinilang nga tuig sang i-promote ni Pope Francis karon Pope Leo XIV sa Order of Bishops nga naghatag sa iya sa titulo nga Suburbicarian Church of Albano. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Siya sang Iloilo sa bilog nga Kristiyanong Katoliko sa pagsaulog sa bagong nga Santo Papa sunod sa provincial government. Nagaupo din sa tanan nga mga tumulo sa pagkinasadya sa pagpili kay Robert Francis Cardinal Prevost bilang ika-267 nga bishop sang Roma. Kagaging tawag nga Pope Leo XIV nagpangabay naman sang pangamuyang gobyerno lokal sa publiko para sa bagong nga pinuno sang simbahan sa pagsugod sang iya liderato.
Naibaluan nga antes naging Santo Papa sa bago lang matapos nga conclave, naging Cardinal inis ang 2023 kag naging Prefect of the Dicastery for Bishops. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pay ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas nga may napilian na nga Santo Papa ang Vatican nga magapamuno sa Romano Katoliko. Sa interview sa Iloilo City Hall Press, sa alkalde ng ipayag sini nga makabig good news ang positibong resulta sa conclave. Sa diniya na ibaluan siya pagbugtaw nga nakapili na sang Santo Papa ang Vatican. Dugang pa sini nagalaog siya nga mapadayon ni Robert Francis Cardinal Prevost when Pope Leo XIV ang mga programa sa simbahan Katoliko labi na sa aspeto ng church liberalization kagang kausa sa pag-ulikid sa kahimtangan sang poor and the oppressed nga advokasya sang nagtaliwan si Pope Francis. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga throwback photos nga ginpakibahin sa University of San Agustin Archives and Museum makitaan nga nagbisita sa bultuan sa San Agustin sang Pebrero 2012 si Father Robert Francis Prevost. Asa karon si Pope Leo XIV na sa tapos mapilian nga Santo Papa sa giniwat nga papal conclave. Suno pa sa USA Archives and Museum, ginakabig nila nga sambit nga pagbisita bilang isa ka makasaysayan kag makahulugan nga tion para sa ilang komunidad. What an amazing opportunity was to witness His presence on our campus, simpayag sa museo sa ilang Facebook post. Naibaluan nga si Pope Leo XIV naghalin sa Order of St. Augustine, kauna nga pari halin sa Estados Unidos nga nangin Santo Papa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Alternative Voting Center sa Lunes, Mayo 12, ang masobra 8,700 ka internally displaced person sa Negros Occidental. Suno kay Commission on Elections Negros Island Region Assistant Regional Director Atty. Josel Macute, magaboto sa lain-anay nga polling centers ang 2,349 karehistrado nga botante nga IDP sa La Castellana, 2,102 sa Bagos City, kag 4,275 sa La Carlota City. Patag niya mga alternative polling center ang ginhanda agad regular gyapon nga makabuto sa piniliayang mga residente nga apektado sa paglupok. Sang kanlaon dugang pa ni Atty. Macute may ginhanda man sila nga mga plano nga ipatuman pananglit nga maglala ang sitwasyon sang bulkan kanlaon sa Lunes. Samtang magapalabot naman sang bulig ang Office of the Civil Defense para sa pagbiya sa mga IDPs padulong sa ilang natumod nga alternative voting centers. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ng Bureau of Jail Management and Penology Region 6 para sa pagboto sang 6,561 ka persons deprived of liberty sa Lunes, Mayo 12. Sunod kay Jail Senior Inspector Juniven Ray Umadhay, makaboto ang mga PDL sa sulod mismo sa jail facility pinagi sa mga ipahamtang on-site voting precincts kag hindi na sila kinahanglan nga magwa sa pasilidad sa bilog nga Western Visayas. 38 jail facilities ang ginabantayan sa BJMP Region 6. Sa pagboto sa mga PDLs magadala sang balota kag election paraphernalia COMELEC sa sulod sang pasilidad, magkaboto ang mga PDLs sa mga nagapadalagan sa nasyonal kag lokal nga mga posisyon para mapagandaan ang pinilian ng hiwatman ng BJMP sa voters education para sa mga PDL sa may baluan ang proseso kung pilang dapat nga butuhon sa kada posisyon para may masulay ang pagboto sa mga jail facilities. Katuyuan sini nga mapasigurong kinamataron sa mga PDLs nga makaboto kag makigbanghin sa Hatol ng Bayan 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagod nga natapos ang Commission on Elections of COMELEC copies ang final testing and sealing sa darang vote counting machine mawala sang bisan isa ka glitch kon palya. Sunod sa opisina, ini ang 11 nga probinsya sa Serion nga nakitapos ang final testing and sealing nga wala sang anuman nga aberya. Dugang pa sang COMELEC copies ang matalunsay nga FTS dako nga tikang padulong sa isa ka husto, malimpyo kag mas saligan nga lokal kag nasyonal nga eleksyon sa Mayo 12. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ito ng Police Regional Office 6 sa nagailapit nga May 2025 election sa pagtutok sa eleksyon, 8,400 ka personnel sang PRO6 ang nakadeploy para magbantay sa 2,854 polling centers pati na mga strategic at critical areas sa Western Visayas. Katuyuan sini nga marespondihan gilayon sang kapulisan ng anuman nga insidente nga posible magluntad sa polling precincts. Liwat naman nga ginpanugyanan ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wongki ang kapulisan nga mangin apolitical sa tanan nga tion para mapreserba ang integridad sang eleksyon. Suno kay Wongki mandato sang PNP nga alagaran ang mga pumulos sang patas kag wala sang ginapaboran sa pagbantay sang kapulisan
Paday ng COMELEC checkpoint para mapatuman ng gun ban kag para makalikaw sa election-related violence. Ginpabaskog man sang PRO6 ang anti-criminality operations kag intelligence monitoring para mapunggan ang anuman nga pamahog sa seguridad. Nagalaom ang PRO6 sa pagbinuligay sa tanan mga inbalidog kag matawhay ang piniliay sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Police Regional Office 6 ang pag-recall sang order sang 5 ka pulis nga ginpang-relief sang damlag lang. Sa banwasang Dumangas, Iloilo magabalik nga hepe si Police Major Ken Albert Lepsha, samtang si Police Major Harold Rendora magabalik sa IPPO headquarters. Sa banwasang Barotac, Nuevo magabalik si Police Captain Cedric Cruz bilang hepe, samtang si Police Captain Johnny Uro magabalik bilang Deputy Chief sang Carles Municipal Police Station. Si Police Lieutenant Patrick John Alabado magabalik sa 1st Provincial Mobile Force Company. Ang recall order sa mga pulis na petsahan Huwebes, Mayo 8. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, nagpatigayon sang groundbreaking ang Iloilo City Government sa diin pagatukuron ang Uswag 4PH Condominium Complex sa Barangay San Isidro, Haro. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Jerry niya sa programa, kaupo na mga opisyal gikan sa Department of Human Settlement and Urban Development, Pag-ibig Fund, Ion Realty Development Corporation, sa di nagiwat sang kapsuling tanda sang pagsugod na sang proyekto. Dinapit man nga bisita sa okasyon si Disod Yusek Eduardo Robles Jr. nga nagtambong sa kaiwatan jud kay Mayor Tranyas. Kabahin lamang ini sa mga programa sang syudad agud matagan sang kahigayunan nga makaangkon sang balay labi na mga empleyado sang City Hall. Ginkalipay gid sang alkalde ang programa nga pambansang pabahay para sa Pilipino nga ginasakdag gid sang Office of the President agud mapasiguro ang pag-ubra sang proyekto. Pagi sa pag-avail sang bulig ika naman sa pag-ibig mangin na mamagaan para sa mga empleyado ang pag-acquire sang kaugalingon nga balay dugang sang alkalde sa tiun nga mahuman ang 10-story condominium yara sa masobra 700 ka units ang mahimo ma-avail sa mga benepisyaryo sang proyekto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:16 sa hapon dugang ang mga balita sa pagbalik sang Headliners Plus. Ngayong panahon na ng kampanya para sa national at local elections, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang mga kaganapan kaugnay ng May 12, 2025 elections. Hatol ng Bayan 2025. Ang mga paghahanda, ang kampanya, ang pagboto, hanggang sa proklamasyon ng mga nagwagi. Hatol ng Bayan 2025. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage. Hatol ng Bayan 2025. Mangkot-langkotan ni Simo. Kau ya si Tol? Si Tol, tanan natubras ang 3 gigs loss ang nagligad na pandemya. Amon na waay naputol ang tubig, internet, kag kuryente namon. Pero hindi na, electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang gapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, ay nagpuntat ang amon ubra. Pero hindi eh. Hi, ikaw ya si Tol? Si Tol, gindusok niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, ay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi eh. Na, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante para makukuha sang nubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya. Promise? Promise! Kay Tol, ang bulig wala untad. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang tol ng bawat Pilipino. Aba! Party list number 35. This party list. Political ad paid for Abantilis na party list, Dear Ana Avenue, Cebu City. Paid by Ben Hogan M. Sarahan, 17A Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mas abot kamay na sa manggagawang Pilipino ang kanilang mga pangarap. Yan naman ang mandate ng government is to create jobs. We are creating jobs, livelihood to so many families. Sa ating mga mamamayang Pilipino, alam po namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat. Mas maraming pintuan ang magbubukas para sa ating inaasam na maunlad at mapayapang kinabukasan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Through our integrated efforts, we can create a future where no learner is left behind.
and every Filipino child can flourish in an increasingly complex world. Alinsunod sa pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakipagtulungan ang Clark Development Corporation sa OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para itayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga katutubo sa Pampanga at Tarlac. Sa ilalim ng proyektong ito, ang mga batang nasa edad 3 hanggang 4 ay tinuturuan ng practical life lessons na siya namang ikinatutuwa ng mga magulang gaya ni Mary Grace Tarosa. Nagkapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan po kami ng school na ganito. Ituruan sila ng mabubuting asal yung mga ng gawain. Lubos din ang pasasalamat ng mga naging estudyante ng daycare centers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinalawig ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TIEZA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar. Hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic. Nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay, ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasahan matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ng ating pamahalaan na hinihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nabuo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Transparency Initiative. Layo nitong ipakita ang mga tunay na nangyayari habang iginigingit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Our interests are clear. They lie in ensuring that the universal and unified character of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and in the final and binding determinations of the South China Sea Arbitration Award of 2016 are firmly and consistently upheld. Ang bawat Pilipino ay kwento ng pag-asa at kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinapangarap na bahay ay maisa sa katuparan na. Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Ang layunin ng pambansang babae ay gustong-gusto ng Pangulo na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. In our case, in SBMA, magtayo na tayo ng socialized housing para sa empleyado. Kaya ang layunin ng Presidente na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino ay isang napakagandang hangarin niya para sa mga kababayan niya. Ang hangarin ng pamilyang Pilipino ay makakamit. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Madalas inaaraya ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng palay. Pero sa Price Range Scheme o Pricers Program, mataas ang buying price ng NFA para mahikayat silang magbenta ng ani sa pamahalaan. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Nung pinatupad namin ang Pricers and up to this time, more than 8 days ang buffer stock natin. So we're nearing the target of 9 days. Happy na ang magsasaka. Nakatulong pa sila sa food security ng bansa. Kaagapay ang gobyerno sa pagtiyak na may pagkain sa bawat hapag
sa oras ng sakuna. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bukas na ang bag-ong Tourism and Information Center sa Banwasang Putotan sa Iloilong. Opening iniwat kadungan sa selebrasyon sang unang Humayan Festival sang Banwa. Nahamtang ang pasilidad sa atubang sang Putotan Liga ng mga barangay building kag magaserbi nga venue para sa mga aktibidad may kantanan sa turismo kag isang pag-display kag pagbaligya sa mga produkto lokal bilang dugang oportunidad sa ekonomiya sang Banwa. Ang inisyatibo may tinutoy nga papuson pa ang pagpakilala sa mga bisita sa mga kultural nga panublion kag mga matahom nga lugar sa Putotan kung makaganyat sa mas madamo pa nga lokal kag internasyonal nga turista sa Banwa kag sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwat sa Agricultural Information Caravan ang Department of Agriculture Western Visayas sa Banwa sa San Dionisio. Ang aktibidad naging pasakupan sa masobra 200 kamangisda kag manghuma sang Banwa ang kabangay sa mga aktibidad sa Second Farmers and Fisherfolk Day sa San Dionisio. Patuyuan sang caravan nga maduso ang pag-adopt sa mga mangunguma sang bag-o nga teknolohiya kag magdamo pang mag-access sa serbisyo sang gobyerno. Handuman sang caravan nga mapaayo pa ang agricultural kag fishing practices pati nang ila productivity ang selebrasyon may tema nga bugay sang agrikultura kag pangisdaan aton pasanyugon panginmulahan sa aton kag sa sunod na henerasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Aklan, sa di may malapad nga kabukiran agricultural land kag dagat nagapabilin nga prioridad ang pagtipig sang natural resources. Suno kay Arnulfo Magcopes ang PAPSI Aklan sa usapang agrikultura program, sila nagatudlo sa mga mangunguma kag mangisda ang ipabili ng matikang agud hindi maabusuhan kag maguba ang palibot labi ng source sang palangitan-an sa mga mangunguma. Aktibo man ang PAPSI Aklan sa pagpatuman sa training kag education sa mga komunidad sa mga IP sa pagtumod sang labing kinahanglanon nga infrastruktura kasubong sang pagtukod sang farm to market roads, bodega kag madamo pa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagbulig sa Provincial Agriculture and Fisheries Council sa Aklan sa pagpalabot sa mga concern sa mga mangunguma kag mangingisda sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno. Suno kay Arnulfo Magcopes sa PAPSI Aklan, halin sa pagkuha sang suhestyon kag pag hinon-anon sa farmer kag fishery sector, ila ginatipo ng mga datos nga kinahanglan kag ginapresentar sa LGU kag Department of Agriculture. Nakipman sa ginabuligan sa council ang programa para sa indigenous people, rebel returnee, farmers cooperative kag civil society organizations sang damlag lang kabahin sa pagsaulog sa Farmer and Fisher Folks Month. Subong nga bulan sang Mayo nagiwat sa Candidates Forum ang PAPSI agud may banuan ang plataporma kag programa sa mga kandidato sa sektor sang agrikultura sa probinsya. Importante gid ang kolaborasyon kag maayo nga komunikasyon agud madihon ang mga rekomendasyon kag mapalabot sa natungdan nga ahensya agud gilayon nga maaktuhan dugang pa ni Magcope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa technical briefing and capacity building for stakeholders and farmer cooperators sa idalog sang adaptive balanced fertilization strategy for corn ang 82 ka farmer cooperator sa Dapas.
Ang aktibidad ng pangunahan sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ug nagatuyo nga mapasangkad pa ang hibalo sa mga mangunguma sa ABFS technology pati ng potensyal sini nga payo ng crop productivity, soil fertility kag fertilizer use sang mga nagatanom sang mais. Ang ABFS Corn Project nakafocus sa integrated nutrient management, pagpanami sang soil health, pagpataas ang farm income kag pagpabaskog sang ani. Ang training naglakip man sang diskusyon sa pest kag disease management sa corn production. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:29 sa hapon. Kagamiento man natipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo Gusti. Biyernes, Mayo 9, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tanos sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.